Naririnig naman uli natin yung ipinamali, no? Yung tinatawag natin Shema o Israel. No? Pakinggan mo, Israel. No? Nabanggit ko noong Merkules, no? Na para sa mga Hudyo, no? Ay 11 utos ng Diyos. No? Sabi ng iba ay patarin ka na isa ay huwag kang panghuli ng buhay. No? Hindi po yun. No? Ang una sa kanila ay yung Shema Israel. No? Makinig ka, Israel. Ikaw, ako ang iyong Diyos. No? Yung unang utos natin, yun ang pangalawang utos nila. No? So, it's only a question ng numbering kung saan magsisimula, kung saan magtatapos. Pero hindi naman yung utos ng Diyos. Kaya lang sa kanila ay labing isa sapagkat nandoon yung pinakauna. No? Yung pagkaunawa na ako ang iyong Diyos at kayo ang aking bayan. Yun yung pinapamanig ng buong ikapal. No? Sa mga Protestante din, no? Kung makita natin, sa mga kapatid natin Protestante, iba rin ang numbering. No? Kaya sa kanila, yung bahagi na yung kanilang para sa Diyos, apat, no? Sa atin, kulang. No? Kasi sinisingit nila rin yung utos na huwag kang gagawa ng mga ukit, no? Na gawa ng tao. No? Huwag kang sasamba sa mga ukit na gagawa ng tao. Sa atin, ito din yun. Pero under the first commandment, no? Yan ang isa question of numbering. Pero hindi naman yun na makita natin. No? Bahagi yun na makita natin na kaya ang tanong dito ay, ano yung pinakamahalagang utos? Ay yung summary noong 10 utos. Ano yun? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yun ang pinakamahalagang utos. Kaya nga pinahagi dito natin na one cannot exist without the other. Isang kapalulungan lamang kapag ang sinabi mo, iniibig mo ang Diyos, pero pinamumuhian mo ang iyong kapwa. No? Bahagi mo yun, na huwag natin kalimutan. Hindi rin naman pwede sabihin natin na iniibig mo ang iyong kapwa, pero wala kang pag-ibig sa Diyos. Ang labas mo lang ay social warfare. Hinibahagi sa bagat tunay kang gagabayan kung anong uri ng pag-ibig ng Diyos, kung ano ang pamamaraan ng tunay na pag-ibig sa kapwa, kapag naiintindihan mo, higit sa lahat, yung pag-ibig sa Diyos. At lalong-lalo na higit sa lahat naman, nakita natin yung pamamaraan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, kalimitan, ako palaging pinapaan yan, lalong-lalo na sa mga nasa gobyerno, na kayo naman ay makita sa loob ng simbahan. Hindi lamang bilang isang pamumulitika. Hindi yung pamumulitika yung kayo ay magsisimba kapag araw ng linggo, bahagi yun na kung saan ay makita natin yun ay pagkilala na nais natin kasi nga dapat inuuna natin kahit sa bahagi ng buhay at pagkilos natin. Inumuna natin ang Diyos kasi paano lang tayo gagabayan ng buong kapal kung paano tayo kikilos sa pagtubo natin, lalo-lalo na sa mga hamon na ipinamamanig sa atin ng buong kapal. Sapagkat ito yung tinatawag natin kahalagahan ng
incarnation, pagkakatawang tao ng Diyos. Sabi nga, bakit ba gusto ng Diyos na magkatawang tao na? Pati hindi nilang sabihin na, ligtas na kayo. Pinatawad na kayo sa inyong mga kasalanan. Kasi nais na ipakita ng Panginoon sa istorya ng kanyang pagkakatawang tao na alin, na makita natin yung pamamaraan na ginamit ng Diyos. Yung pamamaraan na ginamit ng Diyos. Kaya ikaw dito, no? Pinabili dito na yung pahayag ng iskriba ng alin, ng isa ito sa mga iskriba ng pinuri ni Jesus, no? Hindi o lahat ng iskriba, no? Ay kalaban ni Jesus, no? Ay bahagi yun na kung saan sinabi niya na nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya sinabi niya, malapit ka na mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Sinabi niya ito sa isang iskriba, no? Hindi man lahat ng iskriba ay kumakalaban sa kanya, no? At pinuri ni Jesus ang iskriba nito. Hindi naman lahat ng iskriba, no? Ay tinuturi ni Jesus na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi nagbigay na ito ng hindi lamang idea, ano? Ngunit alin? Application. Application. Ano yung kanyang application? Yung paghahandog, no? Para po kasi sa mga Israelita, no? Ay very central sa kanila yung paghahandog. Kaya yun ay ginagawa naman sa templo ng Jerusalem. Yung bahagi yun. Kaya nga